Samantala, patuloy pa rin ang pakikipagsagupaan ni Efrem at Edward laban sa mga aswang nakubot at mandaragit. Ilang kalaban na rin ang kanilang napababagsak, subalit tila hindi nauubos ang mga ito na pilit pang bumabangon sa kabila ng matitinding pinsala na tinamo mula sa mga sandata ng dalawa. Nasa gitna pa rin noon sina Edward at Efrem habang nakapalibot sa kanila ang mga kalaban. Karamihan ay nakatago sa mga sulok ng madidilim na bahagi ng mga puno. Naghihintay ng hudyat sa mga pinuno na nakatago rin kasama nila. Ano nang gagawin natin, Barok? Nauubos na nila ang mga tauhan natin. Kapag nagpatuloy pa ito, ay baka ito na ang katapusan ng lahi natin. Natatarantang wika ni Maru. Itigil mo nga yung pag-aalala mo. May plano ako. Basta magtiwala ka sa akin. Makakaya natin silang tapusin sa isang... Natigilan sa pagsasalita si Baru nang bigla siyang binara ng kasama. Lecheng plano yan! Plano ka ng plano, puro naman palpak. Ba't di na lang natin sila suguri ng sabay-sabay? Nang sa ganun, malito sila. Saka natin paghiwalayin. Saad ni Maru. Napangiti si Baru. Gumagana din pala yung utak mo, Maro. Langyang kubot ka. Akala ko, puro ipot lang ang laman ng utak mo. Sige, gagawin natin yung naiisip mo. Kaya ihanda mo na ang mga bata. Nakangising aso si Baru sa plano ni Maru. Sumenyas naman si Maru sa mga tauhan nila. Umatras agad ang mga ito at nagtipon-tipon sa iisang lugar. Bakit kaya sila umaatras? Pagtataka pa ni Edward, sinagot naman siya na kasamang tikbalang. Dahil may pinaplano sila. Mukhang nagsama-sama sila para sumalakay ng sabay-sabay. Sa ganoong taktika, mas malakas at mas matibay ang puwersa nila. Kailangan mo nang gamitin ang sikreto mong sandata upang lipulin sila. Ito na ang pagkakataon para ilabas yan. Litanya ni Efrem. Medyo naguluhan pa ang binata sa sinabi ni Efrem. Ano namang ilalabas ko? Tanong ni Edward. Di yung banal mong sandata. Matigas na sabi ni Efrem. Ha? Ano? Teka, hindi ko pa nakakabisa yun eh. Kaya paano ko siya ilalabas? Naguguluhang sagot pa ni Edward. Wala pa siyang ideya kung paano ilalabas ang natatanging kapangyarihan ng mutya ng batis. Minsan niya lang itong nagawa sa laban nila ni Dante at sa mga sandaling iyon ay wala siya sa sarili. Kusa iyong lumabas. Basta, usalan mo ng orasyon. Tinitiyak ko sa iyong lalabas din yan. Sambit ni Efrem. Narinig niyang nagsigawan ng mga kalaban. Mukhang handang-handa na rin ang mga ito para sa pagsalakay. Dahil dito, sinunod na ni Edward ang sinabi ng tikbalang. Nag-concentrate siya at taimtim na umusal ang orasyon. Ang mga orasyon na sinasambit niya ay nagmula sa aklat ng karunungan kung saan nakatala ang mga kakayahan ng mutya. Nakapikit siyang nagdarasal. Bawat salita ay kalkulado. Walang lumabis, walang kumukulang. Para itong humihili sa bawat titik at letrang binibigkas. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng pag-init ng dibdib si Edward. Napadilat siya ng mga mata nang tumatalbog-talbog ang kwintas na parang nagwawala. Napangiti si Edward. Kasunod nito ay ang isang nakakabulag na liwanag na bigla na lamang lumitaw at bumuo ng isang hugis ng sandata. Hinawakan ni Edward ang nagliliwanag na bagay. Ang gaan nito sa pakiramdam, tulad ng naramdaman niya din dati. Mistulang pinasadya ito para sa kanya. Naglaho ang liwanag at namangha si Edward nang bumungad ang isang longbow o isang pana. Walang kasing ganda ang disenyo nito.
Ginto ang kulay at may maliliit na brilyanteng nakaukit sa bawat paligid. Ano ito? Bakit ganito? Pagtataka ni Edward dahil ang buong akala niya ay espada pa rin ang lilitaw na magagamit niya. Mukhang mismo ang mutya na ang nagdidikta sa sarili niya. Pero kung ako ang tatanungin, mas mainam yan kumpara sa nauna. Dahil tatayo ka na lang at aasinta. Matututo ka ng pumana. Nakangiting wika pa ni Ephraim. Ha? Paano ko naman magagamit ito? Wala ngang ni isang palaso. Nagulat si Edward nang lumipad ang isang palaso matapos niyang makalabit ang string. Hehe, abay tignan mo nga naman, ang astig pala talaga nito. Mangha si Edward sa pagiging misteryoso ng sandata. Maya-maya pa ay namataan ni Ephraim na paparating na ang mga kalaban. Animoy malalaking mga langaw itong lumilipad sa himpapawid at mabibilis ang mga pagkilos. Maganda ka na, narito na sila. Sambit ni Ephraim. Hinanda naman ni Edward ang mahiwagang pana at inasintang maigi ang mga paparating na mga kalaban. Sa isang pitik ng string, mabilis tumalilis sa hangin ang isang palasong nagliliwanag papunta sa grupo ng mga aswang. Natigilan sina Barok at Maruk at kaagad silang nagsiilag. Bumaon sa sikmura ng isang kubot ang palaso na tumagos pa sa likuran at muli pang tumama sa dalawang kasamahan. Animoy binarbecue ang tatlo at tuluyang sinunog ng mahiwagang palaso. Napalunok ng laway ang dalawang lider sa nakakakilabot na nangyayari. Ano ang bagay na yun? Gulat at halos hindi makapaniwala si Maru. Nasaksihan mismo nila kung papaano nabura ang katawan ng mga tauhan nila na para bang sinunog lang na papel na mabilis lang na naging abo. Natakot ang ilang kubot at mandaragit sa pangyayari kaya nagpulasan sila papalayo. Hoy! Saan kayo pupunta? Bumalik kayo rito mga duwag! Mga walang kwenta! Nanggigigil sa galit si Baro. Ano nang gagawin natin, Baro? Mukhang may sandata silang kayang pumukha ng mga katulad natin. Takot na tanong ni Maru. Sila na lang ang naiwan sa ere kasama ang ilang mandaragit na matapat na tauhan ni Baro. Sumpain kayo mga peste! Sambit ni Baro habang matalim na nakatitig kina Edward. Nananatili pa ring nakatayo sa pwesto nila. Nakangiti lang din ang binata na parang kinukutya pa si Baro. Nanggigil tuloy sa inis ang aswang. Isang tira pa. Bulong ni Edward sa sarili at hinila uli ang string. Tumalilis sa hangin ang palaso papunta kay Baro. Matalim ang titig ni Baro nang ito ay umiwas. Bakas ang matinding galit sa mukha at seryoso na ito na lumaban. Magkahiwalay na sumugod ang dalawang pinuno patungo kina Edward. Mabilis ang kanilang mga kilos. Hinanda naman agad ni Ephraim ang sibat para sa papalapit na mga kalaban. Pabulusok na sumugod si Maruk sa kanya. Mamatay ka na! Sigaw ng kubot. Tumalon si Ephraim para tuhugin sa muka si Maruk. Subalit nakaiwas ang kubot at nasalo ang atake ni Ephraim. Hinawakan niya ng mahigpit ang sibat at sinipa sa dibdib ang tikbalang. Tumilapon ito pababa sa lupa. Ilang metro ang narating nito dahil sa malakas na impact. Malakas ang ataking natanggap ni Ephraim kaya hindi agad ito nakabangon. Sumugod naman ang ilang mandaragit papunta sa nakatihayang tikbalang. Ephraim! Pag-aalala ni Edward, tinutok niya ang pana sa mga mandaragit na gustong lumusob kay Ephraim. Subalit tumalsik si Edward nang suntukin siya ni Baro. Nawala sa isip niya ang lider ng mga mandaragit na nasa itaas dahil sa pag-aalala niya kay Ephraim. Bumangga ang likod ni Edward sa puno at sa lakas ng impact ay napadura ng dugo ang batang antingero.
Lumapag sa lupa sina Barok. Mga lampa naman pala ang mga ito, Barok eh. Ang lakas ng loob na harapin tayo. Hindi yata nila alam na tayo ang pinakamalalakas na uri ng mga aswang. Ang angka natin ang siyang nangingibabaw sa lahat. Pagmamayabang pa ni Maru habang ito'y papalapag din sa lupa. Nagpatuloy sa pagsugod kay Efrem ang mga tauhan na natigilan saglit dahil sa pangyayari. Pakalmot silang lumusob ng sabay-sabay. Halos mangisay sa sakit ang tikbalang ng pagkakalmutin ito ng mga mandaragit. Sa talas ng mga kuko nila ay halos matuklap na ang makapal na balat ni Efrem. Lumipad uli siya papunta sa himpapawid matapos ang marahas na atake. Napangiti si Maru nang di man lang nakariak ang tikbalang. Duguan ito at nanghihina na rin sa pagod sa matagal na labanan. Grabe! Nakakaawa naman ang kabayong ito. Magiging panghimagas ka na lang namin mamaya. Wika ni Maru. Efrem, ayos ka lang? Sigaw naman ni Edward. Huwag mo akong alalahanin, Panginoon. Ayos lang ako. Handa akong itaya ang walang kwenta kong buhay. Alang-alang sa iyo. Paumanhin kung hindi kita naprotektahan. Kasalanan ko ito. Sagot naman ni Efrem. Huwag mong sabihin yan. Malaki ang naitulong mo sa akin. Hindi ko na nga alam kung paano pa kita papasalamatan. Nalagay ka sa peligro dahil sa akin. Kaya ako ang may kasalanan nito. Dahan-dahang tumayo si Edward. Halos hindi pa siya nakakatindig ng matuwid at mabilis nang tumalilis sa hangin na sumugod si Barok at nakalapit ito kaagad sa kanya. Isang suntok ang tumama sa bodega ng binata. Sa lakas ng suntok ay tumalbog ang katawan nito sa puno at bumagsak ng nakadapa. Nanghihina ito at nabitawan ng sandata. Panginoon! Pag-aalala ni Efrem, sinubukan niyang tumayo pero hindi niya maigalaw ang mga binti dahil sa matinding pinsala. Ilang minuto pa ang hihintayin bago maghilom ang mga natamo niyang sugat. Kaya naman pansamantala munang paralyze ang katawan ni Efrem. Dahil sa kalahati lamang ng gintong hibla ang meron siya, kaya nagiging matagal ang pag-recover niya. Halos gumapang na sa lupa si Efrem, makalapit lamang kay Edward. Napapakamao ito sa galit dahil wala man lang siyang magawa para matulungan ang amo. Lumapit si Maro kay Efrem at isang tadyak sa sikmura ang tinanggap ng tikbalang. Napagulong sa sakit si Efrem. Wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Magsasama din naman kayo mamaya. Pero sa mundo nga lang ng mga patay. Ano? Masakit ba? Sabay sipa ulit ni Maru. Tumalsik ng ilang metro si Efrem at malapit na itong bumigay pero hindi pa rin siya sumusuko. Natuwa naman si Maru sa pagiging matatag ng tikbalang. Naisip tuloy niyang maglaro pa sandali. Dinampot niya ang sibat ni Efrem at dahan-dahang lumapit sa nanghihinang nilalang. Samantala hinawakan naman ni Barok ang buhok ni Edward upang ito ay itayo. Pumalag ang binata, ngunit mahigpit ang kapit ng aswang. Hinanda nito ang kamao. Alam mo, sayang ka eh. Gusto pa naman sana kitang gawing kasapi namin. Pero dahil sa ginawa mo sa mga kauri ko, mukhang kailangan na rin kitang tapusin. Wika pa ni Barok. Subalit ng akmang aatake na siya, hinawakan agad ni Edward ang kamao ni Barok. Nagulat ang aswang dahil hindi niya maituloy ang atake. Napipigilan ng isang kamay lang ang kamao niya. Hindi malang ito umaabanti kahit isang pulgada. Si Edward naman ang sumuntok, pero nasalo rin ni Barok ang atake niya. Nagpatagisan sila ng lakas. Lumalabas ang kanilang mga ngipin dahil sa pag-uubusan ng puwersa sa katawan. Sinubukang tapakan ni Edward ang paa ni Barok, subalit iniatras nito. Sumipa naman si Barok kay Edward at tinamaan ito sa tagiliran. Bago bumagsak,
ay iniuntog ni Edward ang ulo niya kay Baruk. Napaurong sa sakit ang mandaragit. Napaluhod naman si Edward sa pinsala, pero agad ding tumayo para damputin ang sandata. Napansin ito ng mga tauhan na nasa ere, kaya agad silang sumugod kay Edward. Gumulong ng ilang dipa si Edward sa lupa. Nang madampot ang sandata, ay isa-isang pinana ang mga paparating na mga kalaban. Sa bilis ng pangyayari ay wala ng oras para umiwas pa ang mga ito. Isa-isang nabura sa ere ang mga mandaragit nang tanggapin ang mahiwagang mga palaso na bumaon sa kanilang katawan. Hindi! Sigaw ni Baruk. Nanlumo ito nang isa-isang bumagsak ang abo ng mga tauhan at tuluyang naglaho. Napatulala na lamang din si Maruk. Ito ang pinuntirya ni Edward pero inatake siya ng pagsuwag ni Baruk. Tumalsik papalayo ang binata pero hindi niya binitawan ang armas. Habang nakalutang sa ere ay pinana niya si Baruk. Nag-backflip naman si Baruk paatras, sabay gumulong sa lupa. Nakalapit naman kaagad si Maruk kay Ephraim, pero noong akmang itutusok na nito ang sibat, sinipa ng tikbalang ang tuhod ni Maruk. Napaluhod sa sakit ang kubot nang madislocate ang buto nito sa binti. Bumaon sa lupa ang sibat nang mabitawan ito. Isang malakas na sipa pa ang nag-swing mula kay Ephraim at tumilapon papalayo si Maruk. Bumalandra si Maruk sa isang malaking bato at nanghina ito sa impact. Dahan-dahang bumangon si Ephraim na agad nanumbalik ang dating lakas. Matapos ang sapat na pahinga na nilaan niya rito. Binunot ni Ephraim ang sibat. Nilingon niya si Edward pero nakarecover na rin ito. Dahil dito, itinuon na lang din ni Ephraim kay Maruk ang pansin. Dalawa na lamang sila ni Baruk ang natitirang kalaban. Bagsak na ang lahat ng mga tauhan ng mga lider at ang dalawang ito na lang ang dapat nilang idispatsa upang matapos na ang lahat. Sa kabilang dako naman, matalim ang titigan ni na Edward at Baruk. Pareho silang may mga pinsala, subalit mas malala ang sugat ng binata. Gayunpaman, tiniis ni Edward ang sakit at mga hirap, alang-alang sa buhay ni Brian na dapat niya pang iligtas. Nakikita niya sa 13 taong gulang na bata ang kapatid niyang si Lemuel na 3 taon nang patay. Kailangan na niyang tapusin ang laban na ito upang sunod na mapigilan si Esther sa kanyang panggagaway. Kung ganun, lalaban ka sa akin ng mano-mano. Ganun ba? Paghahamon pa ni Baruk. Pinaunlakan naman ng binata ang hamon. Gusto niyang patunayan na hindi lang siya sa sandata malakas, kundi pati na sa pisikalan. Inilagay niya sandali ang pana sa katawan upang hindi ito makasagabal sa kanilang laban. Mabilis na lumusob si Baruk. Sunod-sunod na kumpas ng kalmot ang pinakawalan ni Baruk. Subalit hindi niya matamaan si Edward. Nagulat si Baruk dahil swabing-swabi ang pag-ilag ng binata. Tila may biglang nagbago dito na hindi niya maintindihan. Si Edward naman ang sunod na umatake. Mabilis na lumipad ang isang malakas na suntok mula kay Edward at tinamaan sa sikmura si Baruk. Napaluhod na parang lantang gulay ang mandaragit dahil napuruhan ang weak point nito. Isang uppercut pa ang pinakawalan ni Edward. Napatingala sa ere ang aswang sa tindi ng suntok na tinamo. Lupaypay itong bumagsak sa lupa. Samantala, nakalapit naman si Ephraim kay Maruk. Hindi pa rin nakakabangon ang kubot dahil sa matinding pinsalang tinamo nito. Tinignan na lang niya si Ephraim na seryosong nakatitig din sa kanya. Hawak ni Ephraim ang mahabang sibat. Nakahanda na sanang itarak sa dibdib ni Maruk. Pero pinatid siya ng isang paa. Nawala sa balanse si Ephraim at agad na natumba. Pinilit ni Maruk na makalapit kay Ephraim. Pangising-isi pa ito na parang baliw
at gigil na dinaganan ang malaking katawan ng tikbalang. Lagot ka ngayon sa akin! Wika pa ni Maru. Sobra itong nasaktan matapos bumalandra sa bato ang katawan na naging dahilan para hindi siya makabangon agad. Subalit ngayon, nasa ibabaw na siya ng tikbalang. Magagawa niya ng tapusin ito gamit ang sariling mga kamay. Gamit ang matatalas na kuko ay tinusok ng isang kamay ang tagiliran ni Efrem. Subalit nahawakan ni Efrem ang kamay ni Maru at mabilis na pinilipit. Malakas na napapalahaw ang kubot matapos umikot ng 90 degrees ang kamay. Kasabay ang mabilis na pagtarak ni Efrem ng sibat papunta sa dibdib. Bumulwak palabas sa bibig ang kulay pulang likido at nanlaki ang mga mata ni Maruk sa gulat. Hindi niya namalayang hawak pa rin pala ng tikbalang ang sibat nito na nakakubli lamang sa ilalim ng katawan. Kasunod nito, tumirik na ang mga mata ni Maruk na siyang naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Bumagsak ng walang buhay ang katawan ni Maruk sa ibabaw ni Efrem. Gulat at halos hindi makapaniwala si Baruk sa nasaksihan. Siya na lang mag-isa ang natitirang nakatayo sa mga aswang at ang ibang mga napuruhan ay tumakas na lang sa takot sa sandata ni Edward. Ngunit sa kabila nito, mas lalong napuno ng galit si Baruk sa nangyari. Sumugod ito kay Efrem para paslangin ang tikbalang. Subalit hinarangan ni Edward ang kanyang daraanan. Natigilan si Baruk at tinignan ng matalim ang batang antingero. Hindi naman natinag si Edward. Sa pagkakaalam ko, hindi pa tapos ang laban natin, pero tumatakas ka na. Parang nakakadismaya naman yata yun. Pang-iinsulto pa ng binata kay Baruk. Kung ganon, ikaw muna ang uunahin ko! Ani Baruk sabay lumusob kay Edward. Nagpakawala ng kaliwat kanang kalmot si Baruk sa iba't ibang anggulo. Kaliwat kanan din ang pag-ilag at pagsalag ni Edward na nasasabayan ang bilis ng mandaragit. Sinipa ni Baruk si Edward ngunit natapik ito ng braso. Nag-swing ang sidekick ni Edward papunta sa dibdib ni Baruk at natumba ito. Bumangon si Baruk subalit sinalubong ng mukha nito ang elbow blow ni Edward. Dumugo ang labi ni Baruk at nabuwal ito. Sinubukan itong bumangon kaya inapakan ni Edward ang dibdib ni Baruk. Pero pinatin siya ng isang paa. Na-outbalance ang binata ngunit itinukod nito ang kamay para hindi siya tuluyang bumagsak. Saka nag-backflip pa atras. Mabilis na nakalapit si Baruk. Isang tuhod ang pinatama nito pero napakross kaagad si Edward ng mga braso upang madepensahan ang kanyang sarili. Napaatras si Edward dahil sa impact. Nahawakan ni Edward ang kamay ni Baruk at mabilis itong nag-roundhouse kick. Napalud ang aswang nang tinamaan sa pisngi. Hindi pa nakarecover si Baruk ay nakita na lamang niya ang kamay ni Edward. Sinakal ng binata ang leeg ni Baruk at ilang malalakas na suntok ang pinatama nito sa mukha. Halos mawasak ang buong pagmumukha ni Baruk sa matitinding mga suntok na tinamumula kay Edward. Parang minaso ang mukha ng aswang na basag-basag ang ilong at labi. Lumubo rin ang ilalim na bahagi ng mga mata nito at duguan itong binitawan ni Edward. Lupaypay na bumagsak sa lupa si Baruk. Hinugot ni Edward mula sa likod ang sandata. Oras na para tapusin kita. Sambit ng binata sabay kumpas sa sandata. Sa isang iglap ay naging matalim itong espada. Hindi na maaninag ni Baruk ang hawak na sandata ng binata dahil halos nakasara na ang talukop ng kanyang mga mata sa tindi ng bugbog na tinanggap. Umusal muna ng orasyon si Edward bago niya itinarak ang espada. Isang makalumang dasal ang sinambit niya. Pagkatapos ay ibinaon niya na sa dibdib ni Baruk ang espada. Napaungol pa sa sakit ang mandaragit.
Habang unti-unting nabubura ay nakuha pa ni Baruch na hawakan ang mga kamay ni Edward. Subalit hindi na nito magawang makapagsalita nang sunugin siya ng espada. Sa isang iglap, naging parang dinurog na pulbos na lang si Baruch. Namatay itong naghihirap katulad ng nangyari sa mga kauri niya. Matapos ang matagumpay na pagtapos sa mga kalaban, ay agad-agad na tinignan ni Edward ang papel. Nakita niyang wala na itong sulat. Ito na ang hudyat para kumilos siya. Dali-daling tumakbo si na Edward upang pasukin ang lungga ng manggagaway. Alam ni Edward na delikado ang gagawin niya, ngunit wala itong choice, kundi alamin kung buhay pa ba ang hukluban. Pagkapasok sa bahay, bumungad sa dalawa ang nag-aagaw buhay na si Esther. Nakahilata pa rin ito sa labas ng pentagram, habang hawak-hawak ang isang maliit na botelya. Mukhang balak niya itong inumin. Kaya lang hindi na makakilos ang katawan dahil sa paninigas nito. Tanging ang mga mata na lang nito ang gumagalaw na nagpapahiwatig na buhay at humihinga pa. Pero alam ni Ephraim na hindi na magtatagal pa si Esther. Ramdam din niya ang ilang masasamang espiritu na nasa loob ng katawan ng matandang hukluban. Edward, kunin mo na ngayon ang gusto mong malaman. Kaunti na lang ang nalalabing oras sa kanya. Malapit na siyang mamatay. Wika ni Ephraim. Tumango naman si Edward at agad nang lumapit sa naghihingalong si Esther. Isang tanong lang ang ipinukul niya sa matanda. Ngunit isang sagot lang din ang natanggap niya. Isang pangalan ng lugar. Bukod roon ay wala na. Matapos nito ay dito na nalagutan ng hininga si Esther. Namatay itong naghihirap habang nasa loob pa ng kanyang katawan ang mga itim na espiritong hinugot niya mula sa kailaliman. Sinira ni Edward ang altar para hindi na ito magamit pa ng mga kalaban. Sinunog din nila ang bahay at kasamang natupok sa loob ang matandang hukluban. Matapos ang matinding pakikipaglaban sa mga aswang, umuwing pagod si Edward sa bahay. Gamit ang taglay na bilis ni Ephraim ay ginamit niya ito upang madaling maihatid ang binata sa bahay na uuwian. Sinalubong naman ito nang nag-aalalang si Lolo Fabian nang matanaw si Edward na pasuray-suray na naglalakad sa madilim na bahagi ng nayon. Puno ng mga sugat at galos ang ilang parte ng katawan at halatang matinding laban ang pinagdaanan at maraming lakas ang nawala. Dali-dali ding sumaklolo si Mang Densyo nang makitang nakauwi na rin ang binata. Diyos ko, iyo! Mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas. Alalang-alala kaming lahat sa'yo. Taghoy pa ng matanda. Densyo, maghanda ka agad ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Ako na ang bahalang umakay sa kanya papasok. Wika naman ni Lolo Fabian. Sige, ihahanda ko na agad. Mabilis na nagtatakbo papasok ng bahay si Mang Densyo upang ihanda ang kakailanganin ng albularyo para sa paggamot sa sugatang katawan ng apo. Inakay ni Lolo Fabian ang nanghihinang si Edward na halos mawala na ng ulirat dahil sa matinding pagod. Mukhang na-overuse ito sa paggamit ng malakas na kapangyarihan. Pero ang masamang resulta, hindi nito kinaya ang labis na kapaguran. Naawa si Lolo Fabian sa apo. Edward, apo, ayos ka lang ba? Tanong pa ni Lolo Fabian. Lo, alam ko na kung saan natin matatagpuan ang animal na yun. Pero lugar lang po ang nakuha ko dahil agad nang namatay ang manggagaway na si Esther. Sambit ni Edward. Ayos lang yun, apo. Huwag muna natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Ang importante, magamot ang mga sugat mo at baka lumala pa yan. Litania ni Lolo Fabian at dumiretso na sila sa bahay. Bago pumasok ay napansin pa ng albularyo ang presensya ng tikbalang na nakatago sa dilim.
Nagmamasid lang ito at ramdam ang matinding pag-aalala sa mga mata. Hindi na ito pinag-ukulan pa ng pansin ni Lolo Fabian at ipinasok na lang sa bahay si Edward. Dali-daling ginamot ni Lolo Fabian ang mga sugat sa katawan ni Edward. Medyo malala ang mga pinsala nito dahil nagmula sa matatalas na mga kuko ng aswang at mga malalalim na bahagi na may kalmot. Pinunasan ito ng malinis na tuwalya na binabad sa maligamgam na tubig upang mawala ang dugo. Nilagyan ni Lolo Fabian ng langis ang apektadong sugat. Kasunod ay tinapalan niya ito ng dahon at binalot ng gasa. Matapos magamot ay pinagpahinga na ni Lolo Fabian si Edward upang mabawi ang lakas na nawala sa katawan nito. Pinagmasdan sandali ng albularyo ang natutulog na apo. Nagtataka siya kung bakit hindi kaagad naghihilom ang mga sugat ni Edward. Gayong nasaksihan niya pa mismo kung papaano ginamot ng mutya ang sugat nito sa nakaraang laban nila sa balbal. Bukod sa bagay na ito, madalas na rin itong tinatablan ng mga atake. Gayong may malakas pa rin siyang mutya na nagsisilbisa ng kalasag sa katawan. Hindi kaya nag-aagawan na ng puwersa ang dalawang mutya sa katawan niya? Bulong ni Lolo Fabian nang mapagtanto ang dahilan ng misteryosong sugat na tinatamo ni Edward sa bawat labanan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 50. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.